Sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 safe investment na kayang palaguin ng pera mo na hindi mo na kinakailangan maging expert dito. Simple lang sila, aabot kaya at bagay sa mga Pinoy na gustong mag-start ng walang stress. At pagkatapos ng video na ito, alam mo na kung saan ilalagay ang nakatago mong pera na siguradong kumikita at may tumutubong interest. Unahin natin ang Digital High Interest Savings Account. Baka narinig mo na ang Tonic, Maya, Maribank o Salmon Bank. Ang maganda dito, mas mataas talaga ang interest kumpara sa traditional banks. Umaabot ng 3 hanggang 15% per year. Samantalang sa regular savings account, halos 0.25% lang. Kung minimum wage earner ka, pwede ka nang magsimula sa halagang 1,000 pesos. Anytime pwede mong withdraw, kaya bagay na bagay ito para sa emergency fund. Walang maintaining balance, insured pa ng PDIC ang deposit mo. Halimbawa, kung may 5,000 pesos ka sa digital bank na may 6% interest rate, sa loob ng isang taon, may dagdag na 300 pesos ka na. Hindi nga lang kalakihan, pero mas mataas pa rin kaysa sa regular savings account. Kaya kung wala ka pang emergency fund, dito ka muna mag-focus. Kung may 1,000 pesos ka na ngayon, ilalagay mo ba to sa wallet mo? O ilalagay mo na to sa digital bank na mas mataas ang interest at kumikita? Pangalawa, time deposit. Classic option ito sa mga bangko. Ilalagay mo ang pera mo for fixed term gaya ng 6 months o 1 year. Ang minimum investment kadalasan hanggang 1,000 to 10,000, depende sa bangko. Ang returns ay nasa 1 hanggang 4% per year. Hindi ito kasing taas ng digital banks, pero ang advantage, guaranteed ang tubo at hindi mo magagalaw ang pera mo hanggang mag-maturity. Kaya kung may extra cash ka na hindi mo gagamitin sa loob ng 6 months, pwede mo itong i-park dito para siguradong may dagdag nakita na ang pera mo. Ngayon, meron ding digital bank time deposit. Katulad din ng traditional time deposit, nakalock ang pera mo for fixed term, pero mas competitive ang interest rate. Pwedeng umabot ng 4% hanggang 8% per year. Mas mababa ang minimum requirement at mas madali ang application dahil online lahat. Hindi mo rin pwedeng i-withdraw ang pera mo hanggat hindi pa ito nasa maturity. Ngayon, depende na ito sa sitwasyon mo. Kung gusto mo ng tried and tested na option, go for traditional bank. Kung okay lang sa'yo ang digital setup at gusto mo ng mas mataas na returns, digital bank time deposit. Pangatlo, Pag-ibig MP2 Savings Program. Kung naghahanap ka ng abot kayang investment na government back, ito na yon. Minimum lang dito ay 500 pesos. Pwede ka na makapag-start. Ang kinaganda dito ay una, flexible ang hulog. Hindi kailangan buwan-buwan. Kahit irregular ang income mo, pwede ka maghulog kapag may sobra ka na. Ikalawa, may 2 paraan ng dividends. Pwede mong kunin taon-taon kung gusto mo ng dagdag na cash flow o pwede mong hayaang mag-compound para mas lumaki ang kita sa long term. Kaya dito, ikaw ang pipili kung ano ang bagay sa'yo. Ikatlo, government back ito. Hawak nila ang Pag-ibig Fund, kaya mababa ang risk. Para sa mga first-time investor, malaking bagay ito para sa peace of mind mo. Ika-4, madali ang access. Pwede ka maghulog online, sa remittance center, or kahit salary deduction. Kaya maraming OFW ang gumagamit ito dahil convenient kahit nasa abroad sila. Ika-5, realistic ang returns. Sa mga nakaraang taon, nasa 5% hanggang 7% ang dividend interest nila. Mas mataas kaysa sa bank deposit at hindi kasing volatile ng stock market. Kaya magandang start investment para sa mga nagsisimula. Kung may 500 pesos ka na ngayon, pwede mo nang subukan to. Simple, safe, at pwedeng maging stepping stone para sa mas malaking investment mo in the future. Pang-4, Retail Treasury Bonds or RTB. Kung gusto mo nang kumita ng mas mataas kaysa sa savings account, pero ayaw mo ng malaking risk, ito ang isa sa pinaka-solid option. Una, abot kaya,
minimum nasa 5,000 pesos lang para makapag-start. Kaya kahit first time investor ka, pwede ka na kaagad makapasok. Ikalawa, guaranteed ang interest. Fixed rate na karaniwang nasa 5% hanggang 6% per year. Ikatlo, tradable. Kung sakaling kailangan mo ng cash bago mag-matured, may option kang ibenta ito sa secondary market. Hindi kasing flexible ng savings account pero at least may exit strategy option ka. Ikaapat, government backed. Dahil gobyerno ang nag-i-issue nito, mababa ang risk. Para sa mga conservative investor, malaking bagay ang peace of mind mo na paggising mo, nandyan pa rin yung pera mo. Ikalima, hindi lang pera mo ang lumalago. Tumutulong ka rin pondohan ang mga proyekto ng gobyerno. At ang tanong, saan ka pwedeng bumili? Sa mga bangko mismo at online. Sige, kape muna ako habang binabasa nyo yung mga bangko. Okay na? Kaya kung may 5,000 pesos ka na kaya mong i-freeze for a few years, RTB ay magandang option. Safe, may guaranteed returns, at mas mataas kaysa sa bank deposit. Panglima, at ito ang paborito ko, ang unit investment trust fund o mutual funds. Mas mataas ang chance na kumita kumpara sa savings account, pero syempre, mas mataas din ang risk. Kung busy ka at wala kang oras mag-aral ng stock market, swak ito kasi may expert na mag-handle ng pera mo. At dahil diversified ang portfolio, hindi lang iisang kumpanya ang hawak ng pera mo, kundi may iba't ibang allocation ito sa iba't ibang investment. Kaya kung gusto mong subukan ang investing pero hindi ka pa readyng mag-DIY stock picking, UITF at mutual funds ang magandang entry point. Simple lang, guided ka at pwede mong i-adjust depende sa budget at risk appetite mo. At kung gusto mo na mag-start ngayon mismo, ito ang mga affordable options. GCash, GFunds, pwede ka mag-invest sa fund ng BPI Wealth at Atram. Minimum nila 50 pesos kaya madaling subukan kahit maliit lang ang puhunan. Maya Funds, partner sila ng Investa at Seedbox. Minimum 50 pesos din. Kaya mabilis makapasok lalo na kung gumagamit ka ng Maya Wallet. Dragonfy, ito yung ginagamit kong investment platform ngayon. Digital platform siya para sa stock at UITF. Minimum investment 1,000 pesos. At ito din yung gamit ko, 1,000 pesos lang din. Bagay sa mga gusto ng mas hands-on na approach sa market. BPI Wealth, isa sa pinakamalaking fund manager sa bansa. May UITFs na pwede mong simulan sa halagang 1,000 to 5,000 pesos. Depende sa product. Kaya kung 50 pesos lang ang kaya mo, GCash o Maya, magandang palimula na yan. Kung 1,000 pesos naman ang budget mo, pwede ka nang mag-Dragonfy or BPI Wealth. Ang mahalaga, may option ka nang magsimula ka agad ngayon mismo. Kahit maliit lang yan, okay lang yan. Basta tuloy-tuloy. At meron tayo ditong roadmap investing for low-income earners. Month 1 to 3. Unahin mo muna ang digital bank account. Ang goal mo dito, makapag-ipon ng kahit isang buwang sahod bilang emergency fund. Bakit? Para sa susunod na masiraan ka ng motor o magkasakit, may magagamit kang panggastos. Hindi na kailangan mangutang sa iba o hindi mo na kailangang ilabas yung investment mo. Months 4 to 6. Kapag may naipon ka na, simulan mo nang maghulog sa Pag-ibig MP2 kahit 500 kada buwan. Malaking tulong na yan. Hindi mo ramdam agad, pero habang tumatagal, nakikita mo na lumalaki ang ipon mo nang hindi mo namamalayan. Month 7 onwards. Pag nakaipon ka na ng 5,000, pwede mo nang hatiin at ilagay ang portion sa RTV o UITF. Dito mo ilalagay yung perang hindi mo nagagamitin sa loob ng 3 hanggang 5 taon. At dito ka na magsisimulang maging investor kahit nagsimula ka lang sa barya-barya. At
Paalala lang, hindi mo kailangan pagsabay-sabayin at lalong hindi mo kailangan biglaan. Kaya kahit 50, 500 lang yan, okay na yan. Kasi ang tunay na puhunan natin dito ay disiplina at consistency, hindi yung sa laki ng halaga. At syempre, paalala lang po, alam nyong walang investment na 100% na walang risk. Pero maganda, pwede nating i-manage ang risk para mas kampante tayo sa pera natin. Kung lahat ng pera mo nasa investment, paano kung may bigla ang gastos o kailangan mo kagad ng pera? Kaya siguraduhin mo na may emergency fund ka muna bago ka mag-invest para hindi ka mapilitang ibenta ang investment mo sa maling oras. Kung may nag-aalok ng sobrang taas na return na walang risk, magduda ka na agad. Wala namang kasing ganun. Siguraduhin nakarehistro ang bangko o fund manager sa BSP o SEC. Huwag basta-basta sumabay sa hype. Tandaan, mas mabuti nang maging maingat kaysa magsisi ka sa huli. Normal lang minsan kung bumaba, minsan tumaas ang value ng investment mo. Parang presyo lang ng gulay. May araw na mahal, may araw na mura. Ang solusyon, huwag kang magpanik. Kung malinaw ang plano mo at long-term ang goal mo, hindi ka basta-basta matitinag sa biglaang pabago-bago ng value ng investment mo. Ang goal natin ay hindi mabilis ang yaman, kundi maging stable at secure ang pera natin. Ang pera mo ay hindi lang dapat lumago, dapat ding itong ligtas. Kapag marunong kang mag-manage ng risk, mas kampante ka sa bawat hakbang ng investing journey mo, yan ang tunay na panalo mo. Kaya hindi natin kailangan ng malaking income para mag-umpisa sa investing. Ang kailangan lang ay disiplina at tamang pagpili ng safe option. Simula sa maliliit, paluguin mo yan buwan-buwan at siguradong pasasalamatan mo ang sarili mo in the future. Kung gusto mo pa ng step-by-step guide at practical na tips, mag-subscribe ka na. I-share mo rin ang video na ito para makagawa pa tayo ng mas marami pang valuable content. Hanggang sa muli at salamat!